lang, no? Sisid lang. Actually, si Sanji, kung may player na pinakamahilig sumisid, maliban kay Jeff Cutie, si Sanji yun. Sanji. ito yung pangalawa. Ito yung, hindi, panguna pa rin si Jeff Cutie eh. Oo. Actually, pangatlo si Sanji, pangalawa si Kiluwas eh. Ayun. Nagkapilahan na. Nagkapilahan mga kaibigan, pero kompleto na yung mga draftings natin. Eto na. Again, Ito na. casters, alam ko naman kung sino talaga yung pinupusuan nyo dito, pero again, I really like to see FCAP bounce back onto this game, and then kita naman natin na talaga nagfanning na si Kyle TZ. Kumbaga ito na yung pinaka last line of defense ng FCAP. So, we're now heading on to our game. Casters, take it away. Let's see, will the Team Liquid finishes this off with a 2-0 o FCAP? Makakatungtong pa ba sila sa ating game number 3? Malalaman natin yan mga kaibigan. But for now, tingnan natin kung ano ba yung magiging early rotations ng mga teams natin dito. Especially for Kyle TZ na alam naman natin na usually yung mga Fanny, pagpatak ng level 2, pagkuha ng purple buff, rekta agad bakbakan yan. Tingnan natin kung ganun ba yung magiging playstyle dito ni Kyle TZ. Kaso nga lang iba yung ginawa dito ni Kyle TZ. Una ko lang na nakita na red buff yung inuwan niya. Hindi siya nagmamadali sa kills. Parang gusto niya muna mag level 4. Easy lang muna tayo kasi alam natin yung kakayanan ng Team Liquid kapag ginawa niya yun eh. Pwede pa rin siyang ma-counter. Meron dyan si Mino. Andiyan pa si Sanji, di ba na naka-petrify. So, easy lang muna sabi ni Kyle TZ. Easy peasy lang sabi dito ni Kyle TZ. Especially, importante rin na makuha niya talaga muna yung level 4. I think that is the idea na inuna niya dito yung orange buff para at least may extra damage siya sa pagkuha ng mga iba pang jungle camps later on just like this one. Pero both side, konting skirmish tayo dito, konting kulitan. Mukhang manenelikado yata si Ogwen dito. Flicker has been forced out. Flap TZ naman, a change target naman ngayon para sa side ng TLPH. Though, damage not gonna be enough for this time kasi wala pa naman kasing mga items yan. Kalma muna dito, pero teka lang. Medyo delikado din si Carl TZ. Ipipilit niya ba to? Sanford nasa bandang likod, pero first blood will be taken by FCAP. Talagang bawing-bawi. Bawing-bawi. Medyo nagkamali doon si kuya mo Carl TZ kasi nakita niya si Sanford na nag-back na. Tapos biglang dumating pa dito si Pew. Wala siyang sagot doon. May na-frozen nga lang doon, nanigas yung Carl TZ natin. Pero tingnan natin this time, okay itong mga ganitong early para side ng FCAP, knowing na kailangan nilang makabawi ngayong game number 2 if they want to proceed sa ating game number 3. Pero take note, nandito na yung ating unang pagong. Nagkakapwestuhan ang dalawang teams natin. Few Ogwen sa kabilang banda, JP, Carl TZ. Pero teka lang, may pasok yata ang gagawin dito. Frigid Glacier, nailipag na nga rin. Flicker, naku, napilitan. Pero yung ating turtle makukuha pa rin dito ng side ng Team Liquid PH. At si Flap TZ talagang mamasuhin na lang si Sanji for a kill. A quick 2-0 this time para sa side ng Falcons AP Brent. Sila naman yung unang nakakuha ng 2 kills. Nakita ko yung ginawa doon ni Sanji. Hindi niya pinatay si Pew doon na kaya niya nang patayin. Hinintay niya talaga si Kyle TZ. Kaso nga lang, hindi siya nagtagumpay doon sa plano niya. Kaso, at this time, quick kill coming from Ogwen. Talagang nahampas naman ang bato sa kabilang panig. Pero this time around, Team Liquid PH medyo conservative sila actually for this game number 2. And Falcons AP Brent naman natin na yung gigil nilang bumawi para dito sa game number 2 natin. They are more proactive when it comes to fights, when it comes to objective taking. Talagang naikipag-contest na sila dito against the side of TLPH. Nilalabanan na nga nila dito yung aggressive ng Team Liquid kanina nung game 1. Kaya ituloy lang nila siguro to yung gantong galawan nila. Medyo si Ogwen nakikita natin na nagbi-vision lang. Vision lang, muntik pang mabigyan. Pero Carl TZ against Kyle. Labanan ng TZ Brothers mga kaibigan. Pero sino ang magwawagi? Cable out pa nga doon si Kyle TZ. Parehong low HP yung dalawang junglers natin. Pero after all those, wala pa rin naman napabagsak sa dalawang teams natin. So still 3-0 tayo sa ating talaan. And really game, parang maganda yung timplang ngayon ng Falcons AP Brent. Medyo walang ginagawa pa dito yung Team Liquid. Wala pa sila masyadong ma-rotation. Parang hinihintay muna nila mag-call si Carl TZ na kaya na natin pumalag. Oops, pero teka lang, mukhang iba ang call ng Falcons AP Brain. Parang kanina pa nila kayang pumalag Kaya Kyle TZ,
with the cables, naispatan nga doon si Carl TZ, and just in time kasi, on the way na rin kasi yung pangalawang objective natin. Medyo mahuhuli ng panandalian dito si Carl TZ towards this turtle take. Pwede itong i-burst down ng Falcons AP Bren if they want to, pero pinestuhan na rin kasi dito ng TLPH natin. Siguro magiging 5-1 ito May hila pero may no one's fury naman sa kabilang banda. The answer coming from Daddy JP. Meanwhile, the cables are in. Kanino nga ba mapupunta ang unang kill? Meanwhile, Sanji goes out. Pero teka lang, ceasefire daw muna saglit. Wait muna natin yung iba nating kakampi. Tapos magpa-5v5 tayo dito sa may bandang gitna. Nagkalapagan na Frigid Glacier. Nakuha ng Team Liquid PH yung ating turtle. Meanwhile, the kill will be taken this time by Carl TZ. Pero may wall charge palayo. Mukhang mapipilitan tumakbo ang F-Cup natin. Sanford is actually very low. Pero may petrify. Sabay, wala pang rough waves. Like and bounce. That's gonna be another for few this time. Yung Zaman Force just in time din kasi nakahuli pa yung side ng TLPH at wala pang napapatumba pa rin sa side ng Falcons AP Bren. 7-0 at this point of the game. Yung turtle nga lang yung nakuha doon ng TLPH. Napakaganda ng ginagawa dito ng Falcon AP Bren ngayon. Parang hindi sila nagpapatalo ngayon. Hindi nga nagpapatalo. Ogwen ngayon ang kanilang magiging target. Pero sa kabilang banda, Kyle TZ to the rescue ulit. At another kill for him. Naku, killing spree na agad on this game. 3-0 on his KDA. Mainit si Kyle TZ ngayon. Sa tingin ko dito, nakikita natin si Sanji na medyo wala pa tayo nakikita na magandang combo na ginagawa niya. Kaya kailangan niya lang na pumeso dito na maganda at humuli ng kung sino man yung dapat hulihin niya. Lagi siyang nakikita kasi ni Ogwen Nabivision siya Oh man, parang kumbaga sa labanan ng vision, si Ogwen kasi matapang kasi bato siya Alam niya nga kaya niya saluhin yung mga damage na ibibigay ng TLPH natin. And kung papansinin mo, tingnan mo yung tapang niya na-evade niya lang yung Petrify doon na naman gagaling kay Sanji, pero Raffles may kakasara nga. JP ang kanilang magiging target ngayon, pero Minowan's Fury tatama ng bahagya to Kyle TZ, pero kumonekta na kasi yung cables palayo. Meanwhile, on the bottom side of our map, konting kulitan coming from Sanford and Flap TZ. Parang humahanap ngayon yung TLPH ng paraan. Humahanap sila dito ng paraan. Tapos nakikita natin si Kyle TZ na grabe yung ginagawa niya, Parang gusto niya na talaga ng Game 3. Ayaw niya dito ng 2-0. Ayaw ng 2-0. Kaya na naman ito. Pero may cutthroat doon. Sabay kill na naman on to JP. Talagang hinihiwa-hiwa na yung baka dito sa side ng TLPH. At ngayon, another objective is for the taking. Falcons AP Bren are looking good onto this next one. Yes, nasecure yun ng Falcons AP Bren. Grabe ang masasabi ko dito kay Kyle TZ. Napakagaling niya magpani. Sabi nga kanina ni paring Toku ginagamit niya si Pani mismo. Ayun, siya na si Pani siya na mismo. Si Pani. Si Kyle TZ na yun. Yun nga yung nakikita natin ngayon And talagang in terms of damage, in terms of kills, Kyle TZ is on a roll right now. Pero for this one, tingnan natin ang magiging sagot ng TLPH. Wall charge palayo as an answer for Ogwen as 5 na yung sumusubok, patayin siya doon. Humahanap na ng paraan dito ang Team Liquid Echo para makabawi. Pero tumatapang pa rin yung Team Liquid kahit na lugi sila. Dama natin na somehow may confidence pa rin dito sa side ng Team Liquid PH. I think they are looking for errors na pwedeng ma-commit dito ng Falcons AP Bren. Tapos doon nila iti-take advantage yung mga pangyayaring yon. And isang setup lang possibly yung kailangan nila dito. I mean, they have Minowan's Fury on their side. So pwede yung maging starter dito para sa side ng Team Liquid PH para maikasa din yung mga iba pang damage na pwedeng i-deal ni Benny Cutie, ni Carl TZ, and Sanji as well for the side of TLPH. Pero ang problema kasi, nati-check sila lagi dito ni Ogwen. Nahanap sila palagi ni Ogwen Kaya dito, si Benny Cutie nahihirapan na rin mag-farm Parang sinasamahan na siya ng mga tropa niya para mag-farm. Binibigay na sa kanya lahat ng resources. Yun nga And kung titingnan mo, Team Liquid PH ngayon, napipilitang magsama-sama para as much as possible, walang mapipick off sa side nila. And kung titingnan mo kanina, pagkuha pa lang ng purple buff, 5 na sila. 5 na. 5 na talaga. At dito, malapit na tayo magka-lord. Sa tingin ko, hindi mo napapalag dito yung Team Liquid Alam nila yung kakayanan ng Falcon AP Bren ngayon. Nakuha na ni Kyle TZ yung item niya. Meron na siyang Malefic Roll, 2 na. Meron pa ano na yung third item niya. Third, Kyle TZ
Nako, ito yung magiging problema mamaya dito ng Team Liquid PH. Pero this time around, kita natin may confidence pa rin sa side ng TLPH. Parang willing silang ilaban itong Lord Dance na to. Parang willing silang makipagsayawan sa Falcons AP Bren. Pero tingnan natin, naglapag ng Guardians Barrier si Ogwen doon para lang i-check yung bush. Tapos pepwestohan niya na rin. Para in terms of pwestuhan, lamang sila against the FCAP. Pero ngayon half HP towards this Lord. Pero may reset na magaganap. Reset lang nga sabi nila. Pero nakikita natin dito, pinik yung Ruby para kay Pani. Pero sabi ni Kyle TC, baliwala yan. Baliwala yung Ruby dito eh. Parang hindi ganun ka-effective kumbaga. Sabi dito ni Kyle TC. Pero 9-0 pa rin tayo. Parang binitawan muna nila yung Lord na yun Parang mapipilitang dumepensa kasi muna dito. Yung side ng TLPH against the side of FCAP. Ito na nga, 10 minutes, meron na tayong kalamangan ng halos 7K rin yung kalamangan ng Falcons AP Bren dito. At ito na nga, sinisimulan na ni Flop TC yung Lord. Kasi nga, lamang na sila eh. Parang kailangan na nila makuha yung Lord dito tapos hintayin nila pumalag yung Team Liquid eh. Kailangan nga nilang hintayin pumalag yung Team Liquid. Alam ng FCAP na team fight yung pwedeng magbigay sa kanila ng panalo dito eh. Isang malupit na team fight lang ang hinihintay ng FCAP dito for them to unleash the win para dito sa game nito. Pero for the side of Team Liquid, same goes with them. Pero teka lang, Daddy JP dito, medyo half HP na siya. Sanford tries to go in. Pero nako, kailangan mag-ingat ng mga teams natin dito. Parang nagkakapaan lang talaga. Kanina pa to eh, parang 2 minutes na sila dito sa my Lord. Ito talaga yung Lord Dance. Lord Dance dito sa Pinas ang nangyayari. ito yung Lord Dance ng mga Pinoy. Ganito katagal. Ultimate showdown ang magiging kwento dito. Pero as of now, half HP ulit yung Lord. Tingnan natin, itutuloy ba to kasi half HP din si Carl TZ. Paggamit siya ng Sperm Alpha palayo dito. Pero Ogwen, nakapwesto rin dito. Who's gonna be their target? Ogwen, medyo delikado na yung buhay. Pero si Sanji din medyo low. Binuwas Fury sa may bandang gitna. Nahuli dito Super Marco. Pero that's gonna be Team Liquid securing in that Lord. Pero may bawi dito inside ng Falcons AP Bren. That's gonna be Kyle TZ going in for the double. Might be another kill for them. Pero si Sanji mukhang makakatakas. Hindi ka makakatakas sa maso ni Flap TZ dahil nandito na yung side ng Team Liquid. Meron na silang Lord this time. Pero kasi ubos yung Team Liquid dun eh. 3 ngayon ang bagsak sa side nila. So, I think mako-compensate nun yung dami ng kills na nakuha ng Falcons AP Bren kasi meron naman silang Lord. Tama ka nga dun at ito. Sa tingin ko, kaya na nila to pilitin kasi wala pa masyadong item dito sila. Si Benny Cutie yung hinihintay natin pero wala. Hindi natin nakikita si Benny na gumalaw pa dito. Nakikita natin yung standing niya na 0-0-0 pa lang. Talagang tahimik lang kung tahimik eh, no? In terms of kill kasi, isa pa lang din yung nakakakuha dito sa side ng TLPH, which is Sanji. Pero aside from them, parang nahihirapan silang makahanap ng magandang positioning dito for a setup na manggagaling kay JP. And this time, tingnan natin kung anong gagawin ng Team Liquid PH. I was actually thinking na yung Lord take na yon pwedeng makuha pa ng Team Liquid PH yung mga kills. Pero after kasi nung setup ni JP, napilitang umatras na rin yung membro ng TLPH kasi alam nila na medyo egul sila in terms of item. Eguls nga sila doon pero napaka-disiplina ng pinapakita ng Falcons AP Bren ngayon Parang hindi sila masyado nagko-commit kahit na sobrang lamang na nila, di ba? Tapos nakikita natin nga na si Kyle TC nahihirapan siya na pumesto sa mga team fights natin kasi nga si Ogwen, lagi niyang nawa-wild charge yung dapat niya i-wild charge eh. Oh, as much as possible, yung mga squishy heroes o yung mga kailangan talagang matamaan ng wild charge, yung at least brief stun or brief CC lang na manggagaling dun sa wild charge, pasok na pasok dito kay Ogwen. And once na siya naman yung mamiligro, kunyari may hila dito coming from Sanford, may Petrify coming from Sanji, na ginagamit niya rin yung wild charge para makatakas. So at least, hindi na bibigyan ng pwesto dito yung side ng Team Liquid para makakuha ng kill even against Ogwen na talagang nang mamama sa area dito ng TLPH. Ang dami nga nilang ginagawa kanina na tinatry nila palagi patayin si Ogwen eh. Kaso nga lang nasasagot lang sila ni Ogwen na sinabi mo nga na wild charge kapag
hinabol pa siya. Meron pa nga siyang flicker dito. Kaya medyo nabobosit yung galaw ng Team Liquid. Dahil kay Ogwen. Nako, si Ogwen talaga ang isa sa nagpapahirap ngayon sa side ng Team Liquid PH. Parang ginagangster niya na lang eh. Yung TLPH dito, alam niya nga, kaya niyang i-sustain. Pag namiligro, may wild charge palayo. Tapos meron pang anti-CC coming from the passive. Pero this time around, Luminous Lord na to. Kilowash. Tingnan natin, mukhang nga pupusto ulit ang Team Liquid PH. Sabi nila, nakuha natin to kanina. Pwede pa natin tong kuhain ulit. Pero tatry ulit natin to ngayon. Second time around, kanino kaya mapupunta yung ating Lord? Carl TZ medyo may ipit sa may bandang gitna. Napagamit pero nahuli na lang ng penalty zone. Flap TZ is up against 4. Pero to the rescue naman ang kanyang magiging mga kakampi. Carl TZ is down as of this moment. Minuan's Fury will connect on to 1. Pero nako, ang call ng TLPH. Uwi Buna. Nakikita natin sila. Napakaganda ng ginawa ni Flap TZ. Surprise flicker para sa dalawa. Men, akala mo yung penalty zone sakto lang dun sa range ng Spear of Alpha palayo. Pero in-extrahan niya pa. He goes in for an extra mile kumbaga dito para kay Flap TZ para lang mahuli yung dalawang miyembro ng TLPH. And with that, Luminous Lord secured by the Falcons AP Bren. Naku, may bunggo dito pero mukhang sasayaw na si Super Marco. A kill. Sanford is down pero hindi pa tapos. Si Super Marco napilitang umuwi ulit sa base yung side ng TLPH as the side of Falcons AP Bren are knocking on their doors. Yung Team Liquid naman, si Benny Cutie nakikita natin is hindi siya nakakapalo. Parang sobrang ingat niya, hindi na nagagamit yung item niya. Kasi meron na siyang 4 item eh. So, hindi pa nila natatry na kapag first kill si Benny, kung ano yung mabibigay niya na damage. Kasi lagi lang siyang play safe. Ayaw niya pa eh. Oo, men. Parang kumbaga, nagdadalawang isip pa siya kung game na ba, men. Laban na ba natin to? Pero this time around wala silang magiging choice kundi laban na to. Naglapag na ulit ng Zaman Force. Frigid Glazer will take out 1. JP is down pero naku yung sayaw ng isang Harif talagang makati. At this point of the game, Carl TZ is down as well at dalawa na lang ang mapipilit ang dumepensa at ang AP Bren kukuhain ang game number 2. Grabe yung nangyaring na yun. Hindi talaga papatalo yung AP Bren. Sabi nga nila, binigay pa yung pani ni Kyle TZ. Falcons